Welcome to math class. Good day, grade 7 Sanlusanians. Today we're going to discuss the special product. And the special product involves the following: the square of binomials, wherein the quantity of a plus b squared in its pound form is equal to a squared plus 2ab plus b squared. And for letter B, the square of trinomials, wherein the sum of a, b, and c squared in its pound form is equal to a squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus 2ac plus 2bc. And on the third part is sum and difference of two binomials, where the quantity of a plus b times the quantity of a minus b is equal to a squared minus b squared. And on the last part is the cube of binomial, wherein the quantity a plus b cubed in its pound form is equal to a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. And on the last part of the cube of binomial, the quantity of a minus b cubed is equal to a cubed minus 3a squared plus 3a squared b plus 3ab squared minus b cubed. But sa pag-aaral po natin ito, malapat po na matandaan niyo po ito, yung rules na applicable for multiplication divisions, particularly sa real numbers. Ito po, o sa integers. Ito po siya. Whenever na ang mga numbers o ang given integer ay may parehong sign at sila ay sa division and multiplication, ang magiging sign ng kanilang product or quotient ay positive. At pagdating naman dito sa part nito, kung sakaling sila ay magkaiba ng sign, ang magiging sign ng kanilang product at quotients ay negative. Kaya tandaan lang po ito dahil malaki po ang role nito sa ating gagawing mga discussions. After we enumerate the kinds of special product that we are going to study now, ay gagamitin po natin ang mga properties na mga ito, tulad po nito, ito, at ito. And this will serve as the pattern that we're going to use in studying the special products ng mga sumusunod po. Ito po iyon. So, let's have the first example. So, let's square of binomials. So, let's say the patterns that we're going to use is the sum of a and b squared, which is equal to a squared plus 2ab plus b squared. So, let's have the first illustrative example po. So, for number 1, we have m plus 2 squared. The quantity of m plus 2 squared. If we're going to use these properties as pattern, so ganito pong gagawin natin. So, pagpalagay natin na si A ay si M, at pagpalagay natin na si B ay si positive 2. So, yun po yun. So, we're going to replace A to M and B to 2. Ayan po. So, since the properties of the quantity of a plus b squares is this one, ang gagawin lang natin, papalitan na lang naman po natin siya. Ayan po. Nireplace lang po natin siya. Plus 2. Yung 2 po niya ang constant, hindi magbabago. Tapos si A ay si M. Ayan. At si B ay si 2. So, I'm using parentheses for you to see the replacements of the variables. Ayan po. And then, the last one, the b squared.
Si b squared ay yung si 2. So, 2 squared po yan. So, right after po na ma-replace po natin yung variables ng a and b dito sa ating given binomials, isi-simplify na po natin siya. So, this is the same as m squared. Ayan. M squared po yan. Plus, ito po. So, since may nakita po tayong dalawang constant, or rather, coefficients, yan. Pag multiply po natin dalawang coefficients, 2 times 2 is 4. And then, si m, didikit na lang po natin. Take note po na dito dapat sa combinations of numbers and variables sa multiplication operations, dapat laging nauuna si coefficients bago po yung variable. Next po, ito naman, since nasa plus sign tayo, copy lang si plus, 2 squared is the same as 2 times 2, kaya po yan ay magiging 4. Ayan po. So we have obtained, or we obtained the m squared plus 4m plus 4 as the square of m plus 2. Kaya naman po nasabi ni Sir na kanina, ang mga properties na to ay maaari nating magagamit as pattern. But, before we say it pattern, sa pag-multiply po talaga ng mga binomials under special product, ay dito po siya nanggaling. Yung old process o yung long process na napag-aralan natin dati. Ipapakita po ni Sir sa inyo kung ano po iyon. Dahil sa ibang mga word problem o di kaya sa mga ganitong situations, ay magagamit po siya. Tulad po nito. Gamitin natin po ulit yung m plus 2. Ayan. Dahil tayo po ay nasa multiplications or nasa squared pa po tayo, i-multiply natin si m plus 2 sa kanyang sarili ng dalawang beses. Dahil ganito po iyan. Kung maaalala niyo po yung properties na pinag-aralan po natin doon sa laws of exponents. So, ganito po siya. At sa pag-multiply po ng polynomials. So, ganito po. Simulan po natin. 2 times 2 is 4. 2 times m is 2m. Take note po, ang sign nito ay positive. Kaya, positive po yan. Dahil ito rin po, si 2 dito ay positive. Positive times positive ay positive po. Dahil pareho naman silang positive, wala pong magiging problema. Kaya si positive 2, i-multiply mo kay positive m, positive pa rin. Lagyan ko man yan na positive o hindi, positive pa rin po yan. Tulad na nabanggit po dati sa mga rules. Next, ito naman po tayo, second layer. m times 2 is 2m. Dahil positive po sila, wala pong problema dyan. Positive pa rin yan. Ngayon, m times n is m squared. So, dahil parehong positive si m at si m dito, positive pa rin po yun. So, ganito. So, it is the same way doon sa ating pag-multiply ng mga numbers at ng pag-multiply ng polynomials natin, ng mga nakaraang lessons po. So, we have to bring down the 4, kung paano with its sign, and then ito na, 2 plus 2, 4. And then si m, kopya. Tayo ay nasa addition sign, dahil puro positive siya. Si m squared, walang kapares, kaya baba na lang po. Kung makikita niyo po, with the use of pattern, nakuha natin yung parehong sagot in using the long method of multiplying binomials to itself. Ayan po iyon. So, kaya po na banggit ni Sir na merong isang proseso na kung saan magagamit mo talaga yung long method na pag-multiply ng binomials. But today, since tayo nag-aaral po ng special product, marapat po na kayo ay maging pamilyar sa mga properties na po ito na siya magsisilbi rin nating pattern sa mga susunod po.
And now, let's have the second example. I'm going to use the same variables and the same numbers itself, but deeper po tayo sa operations. Tayo po ay nasa subtractions. So, the quantity of a minus 2 squared. So, since na-introduce ko na po sa inyo yung properties nito na magsisilbi nating pattern, and we're not going to use the long methods here because it is only for the proof or para sa pagpapatunay po na nag-exist po ang properties na po ito nang dahil po sa long method. At nakita na naman po natin yung sagot. And by this time, gagamitin po natin yung properties po na iyon. So, di ba nga, sabi kanina, gagamitin lang din natin yung same properties. So, we have to let a be equals to n and b be equal to negative 2. Ayan, negative 2. Ito si m. Ayan po, tandaan niyo po ito. Binilugan na po siya para mas madali po. So, gamitin po natin properties. Si a ay m squared plus, ayan po, 2. Si a ay m, si b ay negative 2, ayan po, plus si b squared ay negative 2 squared, yan po, ayan, ay negative 2 si b, ayan. So, we're going to simplify this part. So, ito ay magiging m squared, and dito na po tayo. Kung mapapansin nyo, may dalawang coefficients na magkaiba ang sign. Okay, so, positive 2 times negative 2, ayan, magiging negative 4. Dahil nga sa rules ng multiplications, sa pag-multiply ng integers, pagka magkaiba ng sign, negative po ang magiging sign. And then, si m, dikit na lang natin yan. Tapos, si negative 2 squared, ibig sabihin, dalawang beses ni negative 2, multiply sa kanyang sarili. Dahil may dalawang negative sign kang i-multiply, ang magiging sign na niyan bago ay positive 4. Kaya negative 2 times negative 2 is positive 4 po yan. Kaya ito naman po. So, copy lang po natin ito, si m squared, at dito tayo magbabago. Since negative 4 at positive o nasa plus sign yung ating operations, magbabago na po ng sign niya si plus, magiging minus na po yan, and then copy si 4, copy si m, at ito po ay copy na lang din po. So, ayun po. Take note po, sa paglelet o sa substitute ng mga variables at coefficients sa pattern na po ito, kailangan maging mindful po tayo sa pagsama ng mga sign, lalo na sa mga negative sign. Itong minus 2 na yan, pagka isinama ko yung minus 2 na yan sa sign nito, siya ay magiging negative. Wala pong nagiging problema kung ang sign mismo ng coefficients ay positive, kaya madali po sa atin. Dahil ang positive, pag multiply mo sa kanyang sarili, positive pa rin. Kaya po yun. Kaya din dito, kay negative, dito, pag multiply mo yan sa kanyang sarili, positive siya sa dulo. Ayan, nakikita niya naman, positive 4 pa rin naman siya. Pero dito sa gitnang term, ito lang nagkakaroon ng pagbabago. Dahil, meron kang positive na nandun sa properties na yan, at yung negative 2 mo para dun sa values of b na nilet mo. Ayan po yun. Ako naman po tayo sa second po, where is all about the square of trinomials. So, let's have the third example po. Ayan po. So, gawa po tayo ng ating example. So, x plus y plus 1 square. Ayan. The sum of x plus y, the sum of x, y, and 1 square, or the quantity of x plus y plus 1 square.
So, ganito po ang ating gagamitin. We're going to use these properties again as our pattern. Ganito natin. We have to let A be equal to X, and B is equal to Y, and C is equal to 1. So, ganito po tayo. Gamitin natin. Palitan po natin si A as X, and then square sa labas, plus B, ito po siya, palitan natin siya ng Y, square din sa labas, plus C ay magiging 1, square siya sa labas, plus 2, since constant dyan, hindi mababago, si A ay X, si B ay Y, plus 2, si A ay X, si C ay 1, plus, ito po, 2, si B ay Y, at si C ay 1. So, ito po tayo. So, right after po natin, ma-let si A, B, at si C, at na substitute po natin siya, nagamit po ang ating properties na nagsilbi nating pattern, ay isi-simplify po natin siya. At ito po yan. Si x squared ay ang x times x, at magiging po yan x squared. Ginagamit po natin dito yung ating napag-aralan sa laws of exponent. Kaya, ayan po. So, ito naman, y squared. And then, ito po, 1 times 1 is 1. Plus 2, ayan po. X times y, since magkaiba silang variable, hindi natin iti-take yung sum ng kailang exponents. So, that is why, pagtatabi lang natin silang dalawa. Ayan po. Next, plus ulit po tayo to x times 1, x na lang po. Ang common errors po dito, yung iba, nilalagay pa si 1 sa tabi ni x. So, wag na po yung gawin natin since x times 1 is just the same as x, or 1 times 2 para sa kanina ginawa natin. Ganun lang naman po yan, yung mga coefficients sa coefficients, pagsasabihin natin 2 times 1 is 2, or write natin dyan si 2, tapos tikikan natin si x. And then, plus, ito na po tayo. The same way, 1 times 2, coefficients muna sa coefficients, is 2. And then si y, wala namang kapares, kaya yan po ay ididikit na lang po natin. Ayan po. Ngayon, kung tinatanong po natin kung ito po ay nasa pinaka-final na answer na po, pwede na po ito. Pero kung aayusin po natin, ganito po magiging forma po niyan. Sa pag-aalis po ng polynomials, tulad dito, mula sa kaliwa po, dapat ay yung mga matataas. Yan. Tulad nito ang aking tinutulad. Ayan po. Kung mapapansin nyo si x nasa second degree, si y nasa second degree, plus 2xy. Si xy po kasi nasa second degree po yan. Kung mababalikan niyo po yung pinag-aralan natin. And then, yung mga sumunod na may mga variables, si 2x at si 2y. Ayan. Since si 1 ay ang constant, dahil wala siya variable, siya po ay yung nasa dulo. So, tandaan niyo po, ganito po siya. Pag mula sa kaliwa, matataas muna po para tayo mag-arrange. Ayan. Lahat ng matataas ang terms, tulad po nito. Ayan. Yung may mga degree, kaya mataas ang degree. Degree na 2, degree ni... Ayan. Degree ni x na 2, at ni y ni 2, at yung dala ni xy, yung dalawa. Ito pa rin yan, at isa-isa na lang. Hanggang sa dulo po ay yung constant na lang po ang makita po natin. Now, dako naman po tayo sa ating fourth example. So, ito po tayo. So, we're going to have the same properties tulad po nito. And we're going to use different variables with different signs ulit. Ayan, para makita po natin yung paggamit ulit na itong properties. So, let's have the 2m plus n
plus P or minus P. Ayan po. Square. Ayan po. So, tulad ng proseso ginawa natin kanina, we have to let A be equal to 2M, B be equal to N, and C is equal to negative P. Ayan. And then, right after po natin, balik si A, si B, at si C, B equal sa trinomial na nasa loob. Ang gagawin natin, substitute po natin siya doon sa properties na nagsilbi natin pattern. So, A squared, ito ay magiging 2M squared, plus, si B ay magiging N, tas squared pa rin. And then plus, si C ay negative P, kaya negative P yan dito, square, plus, ito po tayo, 2, si A ay 2M, si B ay N, plus, 2, si A ay 2M, si C ay negative P, plus, si 2 ay, si B ay N, si C ay negative P. Ayan po. After po natin ma-substitute si A, B, at C in terms of 2M and negative P dito sa properties na ito, isi-simplify na po natin siya. The same process na ginawa po natin sa mga nauna pong example. So, 2M squared is the same as 4M squared kasi minultiply natin siya sa sarili niya. And then, si N squared or the quantity N squared is the same as N squared. Ito naman po, plus, since nasa loob siya ni quantity at siya ay naka-square, negative times negative is the same as positive. Kaya si P, pag i-square mo siya, lalabas siya ng positive. And then, lagyan mo ng square. Ayan po. Plus. Ito po tayo. Pagka may mga numerical coefficients, operations ng ganitong multiplications, punahin muna po natin lahat ng numerical coefficients. 2 times 2 is 4. Dahil yung dalawang variable naman ni M at N ay magkaiba, hindi na natin i-take yung sum na kailangang exponents. Kaya marapat po ay pagdidikitin na lang natin yung dalawa. Ayan po. Plus. Ito na po tayo. Meron pa rin po 2. 2 times 2. Ayan. 2 times 2n times negative p. Ayan po. 2 times 2 muna tayo sa numerical coefficients. 2 times 2 is 4. Ayan po. And then, etong si M at P ay magkaiba po. So that is why, tulad na ginawa natin kay M, N, ay pagdidikitin na lang natin sila. But take note, dahil si P ay negative at ang lahat ng kasama niya ay puro positive, positive 2, positive 2M, ang operations o magiging sign at magiging operation natin, instead na tayo ay nasa additions, yan ay magpapalit ng subtractions. Dahil magkaiba po ng sign. Dahil negative times positive is negative. Okay, ito naman, dito na tayo. Same process pa rin, para mas ma-direkta natin magawa. Plus 2 times n times negative p. Dahil kung si 2 at si n ay parehong positive at si p ay negative, ito po ang mangyayari dyan. Once kahit lang isang negative sign, numbers or variable ang makita mo sa paired na mga yan, o sa factors na po ito, ang magiging sign po nating bago ay negative. So, dahil siya ay kaiba doon sa mga positive sign, dahil siya ay negative, ang magiging bagong sign po natin, product po nila ay negative. Kaya, since sila ay
isang coefficients at dalawang magkaibang variable, pag didikit-dikitin na lang po natin yan. 2 times n times p o 2np. Ngayon, ito po ba ay nasa final na po ba na sagot? So, tingnan po natin kung may aayos po natin. So, tingnan niyo po. Si 4m squared ay nasa second degree plus n squared na nasa second degree plus p squared na nasa second degree plus 4mn nasa second degree minus 4mp nasa second degree at minus 2np nasa second degree. Ngayon po, pwede na po natin sabihin na ito ay naka-arrange na maayos po dahil doon sa mga magkakasunod po ay lahat po sila nasa second degree. So happen lamang na si m squared at n squared, p squared ay yung nasa bandang unahan po dahil sila ay ang mga single variable na may mataas na degree compared sa mga pinagpares ng mn, mp at np. Let's have our fifth example and we're going to use the sum and difference of two binomials and its properties as our pattern na magagamit. So, let's have the fifth example. So, let's have this one. So, we have 3x minus 2y times 3x plus 2y. So, since we are dealing with the properties at gagamitin natin as patterns, so ganito pong gagawin natin. Same process pa rin po. So, we let a be equal to 3x and we let b be equal to 2y. Ayan po. So, ganito. Since napapansin po natin ang dalawang binomials ay pareho-pareho po ng content, maliban lamang po sa dalawang side, isang minus at isang plus sign. So, ito po yung papasok po. So, kung mapapansin niyo po, sa pagle-let po natin, hindi na po sinama ni Sir yung sign. Because, mapapansin niyo na lamang, o nga, pareho sila ng terms. Mayroon siya 3x at 2y, pero differ po sa kanilang mga operations. O sabihin natin din, signs. So, ganito ang gagawin natin. I-apply po natin yung properties na iyan. So, ganito po tayo. 3x, the quantity of 3x squared and the quantity of 2y squared. Dahil ang paghitang operation ay subtractions, susulat na lang po natin yan. Ayan po yan. So, ito po tayo. 3x squared or 3 times 3 is the same as 9x squared. Minus, hindi po nagbabago yan. Hindi po nagbabago yan ng sign. Hindi po nagbabago yan sa inyan. Minus 2y squared or 2y times 2y is the same as 4y squared. So, ito po yung ating final na sagot po para po sa ating example number 5 na under dito sa sum and difference of two binomials. Tatandaan nyo lamang po, magkapareho ng terms yung binomials, pero when we multiply to other binomials itself, magkaiba lang po sila ng operation or signs. Isang positive, isang negative, isang subtraction, at isang addition. So, ganun lang po siya kadali dahil tinitake lang po natin yung squared ng first and last term po niya. Yung squared dito, first term, at yung squared ng last term. At kung mapapansin nyo, laging wala yung gitna. Unlike nung una po natin mga example na may mga gitnang term. Lalo na pagka nag-multiply po tayo ng dalawang binomial. So in this part, we take the squares of the first and last term po. Ayan po yun. And yung subtraction sign ay lagi nandiyan lang po sa gitna. So, for that, for other example po, subukan po natin isa pa.
Example number 6 ay ganito po. So, bukan po natin yung 2mn plus p times 2mn minus p. Ayan po. So we let A be equal to 2mn and B is equal to P. So tulad na nabanggit kanina, take lang natin yung square ng first and last term, subtraction sign niya sa gitna, and then P o subtraction symbols, and then square lang natin yan. So 2mn squared or 2mn squared is the same as 4mn squared and m squared and squared minus p squared. Misconceptions. Minsan distribute yung squared doon sa gitna, sa pagitan ng dalawang variable. Kaya dapat po lagi po nasa properly distributed for each variable po. Kaya po, hindi lang po kay n kasi siya yung nasa dulo. Sa lahat po. Kung yan ay tatlong variable, lahat po i-distributean mo ng ng exponent na 2. Yung tatlong variables po. At medyo madali lang naman po sa part ni P. Ayan po yan. So that is why the answer is this 1. 4, 6, ito po. Ayan po. Kung makakita niyo po yung pattern, ay ganito lang po. Mahalaga po rito sa part na ito ay kabisado po natin ang mga squared ng bawat number or integer. Ayan po. 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared. And now let's have our 7th example dealing with the cube of binomials. So our 7th example is the cube of the x plus 1. Ayan po. So, tulad na prosesong ginawa natin po kanina, we have to let a be equal to x and b equal to 1. So, with this properties, magsisilbi nating pattern, ay susundan lang po natin. So, a cube, palitan natin siya ng x. Ayan. Plus 3, si x ay magiging x squared, at si b ay yung 1, plus 3 times si a, x na lang, and then si 1 ay magiging squared, plus si b ay magiging cube, at yan ay magiging 1. So, right after natin may input ang mga sinasalit nating value of a and b in terms of x and 1, sisimplify na po natin siya. Si quantity x cube ay x cube na lang po yan, mas simple, plus, kung mapapansin nyo po, meron po tayong numerical coefficients na 3 at 1. So, 3 times 1, 3. And then, si quantity x squared ay x squared na lang. Plus, 3 times 1 squared. Si 1 squared ay 1. Kaya 1 times 3 is 3 pa rin. Si x, okay lang. At si 1 cube ay 1. So, yun po yung ating magiging sagot dyan. And now, let's have our example. So, the same with the concepts of cube of binomials. But, ngayon, kanina tayo ay nasa sum, ngayon na po, difference naman po tayo. So, let's have the y minus 2 cube. Ayan po. So, tulad na ginawa natin kanina, let muna natin si a be equal to y and si b be equal to negative or rather positive 2. Positive 2 na lamang po. Kasi po tayo po ay gagamit po ng pattern po o ng properties po na nasa difference.
Ayan po. Kanina tayo po ay nasa sum. Ito po dito yung sum. Ngayon po, difference po tayo. So, A is equal to Y and B is equal to 2. So, gamitin natin ang proseso. So, Y cubed minus 3, tapos si A ay Y ulit, and then squared po siya. Si B ay 2 plus, tulad na nakita niyo po, 3, si A ay Y, si B ay 2, at siya po dito ay squared, minus B cubed. Si B ay 2, at ito ay 3. Ayan po yun. So, since tayo gumagamit ng patterns, kaya susundan na lang po natin siya, and we disregard the sign of B as negative 2, kaya nilagyan natin po siya 2 lang. At mapapansin niyo po, same with the properties na ginagamit ng ating patterns po. So, ito na po tayo. After natin siya may substitute, we're going to simplify. The quantity Y cubed is the same as Y cubed. And then, ito po, negative 3 times positive 2 is negative 6. The quantity Y squared ay Y squared. And then, ito naman, yung 2 squared natin, ayan, 2 squared is the same as 4 na pag sinimplify, kaya 3 times 4 is 12. At tayo ay pareho nasa positive sign, kaya yan ay positive o plus 12. At si Y ay ididikit na lamang. Ito naman po, minus 2 cubed, which means 3 factors of 2, 2 times 2 times 2 is 8. Ayan po yun. So, ito na po yung final na sagot sa cube ng binomials na ito. The cube of Y minus 2. So, yung sagot po sa cube ng Y minus 2 is Y cubed minus 6Y squared plus 12Y minus 8.